Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay rest day ng Norway Chess, kaya dako tayo sa ibang tournament. Ito po yung Hans versus Ian chess match. So kung maalala nyo po, si Hans Niemann, nabansagang engineer ni Magnus Carlsen. Kaya anong nangyari, medyo na ban list po siya sa mga super tournaments. So para makontra itong parang ban na ito, ang ginawa niya is gumagawa siya ng 1 versus 1 matchup laban sa mga super GMs. So alam ko tinalo niya na si Anish Giri, and then may tinalo pa siyang si Wander Liang, tinalo niya na rin si Vidit. Ngayon ang hinamon niya sa 1-on-1 ay si Jan Nepomniachtchi. So ito, two-time World Championship challenger. Tignan natin kung uubra siya dito. So ito po yung game 1 nila. And ito po nag-start with E4. So si Nepo pala ay yung white and black si Hans Niemann. So E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Knight F6, castling, and Knight takes E4. So ang nangyari, pinasok nila is yung main line ng Berlin opening. Ayan, so kain, Knight F5. And ang notorious ditong Berlin opening na ito, talagang ang bilis po ng palitan. So makikita nyo, wala na kagad queen. So king E8, bishop F4, H5. So ito po, ano lang ito marang mainline lang ito ng Berlin. Bishop E7, rook Fe1, bishop E6, knight FG5. Ayan, magkakapalitan na naman ng pyesa. Knight D4, capture, bishop E3. Ayan, so nag-rook D8, F4, knight D4, palitan ulit. Ang bilis ng palitan talaga dito sa Berlin. Parang opening pa lang, tatlong pyesa lang natitira, no? King F2, rook H6, C3, rook D5, rook A D1. Ayan na naman palitan, king D7, C4, rook takes D1, capture, king E6. So ito na po ang paglalabanan nila, rook knight versus rook bishop na endgame. Ang slight difference dito, merong double pawn si Hans Niemann. Yan po ang susubukang pitpitin ni Nepo. So king F3, G6, knight G3, rook H8, knight E2. Ayan, unang senyales ng danger kasi meron pong mga knight D4 check ideas. So pagka-check dyan, mapapa-atras dito, and merong discovered attack. So ginawa ni Niemann, nag-F5 siya para pagka-chumek, aatras lang. So of course, hindi po pwedeng mag-end pasan. Pag nag-end pasan, kakain yung bishop, ma-activate po. So nag-knight D4, king F7, knight B3, king E6, rook D3, rook B8. So makikita natin dito si Niemann, waiting lang ang ginagawa. So A3, C5, knight A5, and ngayon nag-G5. So very solid po yung posisyon ng black. And napag-decide ni Niemann, gusto niya nang umatake. So atake siya sa king side. So G5, G3, G4 check, king G2, and then H4. Tingin ko ito ang simula ng problema ni Niemann. Itong active plan niya na G5, G4, H4. Bakit? Kasi na-open up yung king side. Ayan, so na-open up, sinabayan no? H3, pagka A6, A4 para walang B5. So kumain, nagkaroon ng entry point yung rook. Kanina wala naman po mapasukan yung rook. Kung papansin ninyo, ibalik lang po natin, kontrolado kasi itong file dito, hindi yan mapapasok basta-basta. So ngayon, na-open up na dito. Meron ng mga kiliti-kiliti na pwedeng gawin. So rook H8 check, king G2, rook D8, idea, ka-counter, no? Papasok. So kumain, check muna, rook D4. Ito pala ang pinag-interesan ni Niemann. So king E3, rook C4, rook G6 check, king D5, rook G7, so inatake yung bishop, king E6, balik lang muna, and knight A5, kain, knight C6, bishop H4, rook H7, and pagka rook E4, king F3.
So ito na po ang critical position ng ating laro. Talagang kakaunti na lang ang pyesa, endgame na. Dito, isa lang po ang way para maka-equalize si Hans Niemann. Of course, inatake po ang bishop. Unang tingin, wala pong ibang square kung hindi ang E1 square. Pero yan po ay isang fatal error. No, ang kailangan gawin ni Niemann is King D5. Aatakihin itong knight para maintain ang equality. Kakapture dito. Pero sa unang tingin talaga, very dangerous ito kasi babaksak po ito and magkakaroon ng dalawang pass pawn pero meron namang counterplay dito sa kabila. No? Pagkakain, actually sabi po ng engine, check muna, and then kain, meron ka rin naman pass pawn. Tapos yung dalawang pass pawn, malapit po yung king. Pwedeng parang i-delay, i-stop ng king bago ipatuloy yung push dito sa queen side. So yan po ang best chance with the equal position. So ibalik natin, ang ginawa kasi is bishop E1. Itong bishop very critical dito sa diagonal na ito para ma-stop yung pag-advance ng pawn. So dyan na po nagkamali and mapapansin nyo po, isang beses lang nagkamali si Niemann. Hindi na po nakarecover. Ayan. So kinain ito. Okay, so nag-A5 si Niemann para maka-push ang pass pawn niya, no? Kaso knight D8 check, kinombo na siya dito eh. Rook D7 check, knight B7, of course threatening fork. Pagkaiwas ng rook, E6. Ito na po ang bilis nung pass pawn, very dangerous, 2 squares away from queening. So nag-bishop H4 para i-stop yan. Actually, best move po sabi nung engine, i-push na lang. Pag pinush yan, pwede nang kainin. One piece up na, tapos palaging merong counter dito. Pero si Nepo hindi pa nga ginawa yan. Nag-knight D6 muna. King B3, Rook B7 check. Rook B4, Rook H7. Ang idea naman ni Nepo pala is anytime naman po pwedeng i-push. Ayan. So Bishop F6, Rook F7, Bishop D8, Knight B7. So hinaras lang muna yung bishop and kinain yung mga pass pawn dito. So King C4, Rook takes F5, Rook takes B2, Knight E4, and then dito nag-A4, King G4, talagang naharas na po yung bishop. Bishop E7, Rook F7, and pagka Bishop B4, ayan na, saka lang pinush yung pass pawn. So kain, A3, Rook A7, A2, and then F5. So unfortunately, doon yung pass pawn po ni Niemann, na-stop na po nung rook. So ito naman, dire-diretso. So King B3, F6, Rook C2, F7, and then pagka Rook C8, ito na po yung last brilliancy ni Nepo with Knight C3. So of course, hindi pwedeng kainin ng rook kasi mag-pro-promote. Pag kinain ng king, kakainin po itong passed pawn. And sobrang layo po ng king, hindi mapigil itong passed pawn. Ayan. So mauuna yung king ng white. So balik po natin. Kaya dito, pagka Knight C3, nag-Rook C7, kaso yan po is pwede nang mag-promote. So ang ginawa ni Nepo is kinain ito. And then Knight C1 check. And then promotion. So ito po, ang natira is Rook, King versus Queen King. And yung mga ganito, basic na po sa mga super grandmasters. Ayan. So dito, nag-resign si Nepo. So yan po ang first game ng match ni Hans Niemann versus Jan Nepomniachtchi. Actually, may game 2 na po. Maganda rin yung game 2. Nakikita ko dito parang masyadong malakas si Nepo versus Niemann. And kung titingnan nyo ang rating, mas mataas na yung rating ni Hans Niemann kaysa kay Nepo. Kasi yung mga one-on-one match ni Niemann, palagi po siyang nananalo doon. So ewan ko kung mananalo siya dito kay Nepo, abangan po natin. Yan. So yan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.